I am eager to preach. Can you say eager? Pag sinabi kong eager, talagang atat na atat kang mag-share ng gospel, mag-preach. And this is where in the next verse, it's a very familiar verse in 16, for I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jews and to the Greeks and to anybody. Romans chapter 1 verse 16, I want you to memorize that. Sabi ni Paul, for I am not ashamed of the gospel, for this is the power of salvation to anyone. So if there is no gospel, there is no power of salvation. Hindi tayo pwede maligtas ng ating sariling kapakanan, ng ating sariling lakas. Hindi pa tayo pwede maligtas because of na napakabait natin. Hindi tayo pwede maligtas kasi ang aking apelido, sikat, mayaman kami, nasa politics kami. It's not like that. We can never be saved. Without the gospel, the power of salvation is the gospel of the kingdom. We shared that to you before, and that is what we should share. Each and every one of us dito, mga kapatid, has received the gospel. Nakarindig na napakinggan po natin ang gospel ng ating Panginoon. And that's the reason why you're sitting there. It's because you're here, you want to expand more about your knowledge of the Lord Jesus. You want to go deeper into a relationship with the Lord. But as you go deeper into your relationship with God, the evidence that you're going deeper into your relationship with God is your obedience to share the gospel. Because if you are loving the Lord, listen very carefully, look at me. If you love God, if you're proud to say, Lord, I love you, then the one evidence that you really love God is you're looking for souls to introduce your loved one to him or to her. Naghahanap ka po ng kaluluwa para i-introduce mo yung umiibig sa iyo. Walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Amen po ba? Sa mga kaibigan mo, ba't ka mahihiya? Ito namatay sa iyo, si Jesus, nabuhay para sa iyo. Bakit mo siya ikakaya sa mga barkada natin? Sa mga dati nating mga kasama. Bakit tayo nahihiya? One thing, baka talagang hindi ka born again? Bakit talagang hindi mo na-encounter ang Panginoon? And to quote si Pastor Jerome Ocampo, sabi niya, the churches of today, they are after numbers. Pero born again ba talaga sila? Talaga bang naligtas ba talaga sila? O talagang gusto lang nila magpunta ng church because they feel good at church? Ayaw nila magpunta sa mga contemporary, mga lumang mga churches. Why? Because nakaka-boring doon. Antayin ko rin communion. Pag nag-communion, alis na ako. Ganun kami noon eh. But wow, meron palang church sa ganito. May tugtugan, aircon, ganda na upuan. Diba? Meron palang ganito, daming tao, masaya pala dito. But they did not know Jesus Christ. Ang gusto nila yung feeling. Ang gusto nila yung prosperity. Okay pala dito, parang networking dito ah. Yung iba pumupunta ng church para saan? Para mag-share ng kanilang produkto. Yung iba doon, puntirya ang pastor. Bakit? Kapag ang pastor nag-sign up sa aking network, matik yan. Yung mga miyembro, downline, pera for me. Pastor, pera din yan sa'yo. Kaya dito po sa church, huwag niyo po akong sharean ng networking kasi automatic, bibili po ako sa inyo pero hindi po ako magpapa-under. Kahit yung mga kapwa ko pastor na nag-networking, bumibili ako sa kanila, pero hindi ako nagpapa-under. Sabi ko, bibili na lang ako, pastor, pero hindi po, kasi bawal po sa church. Kasi doon po nasira yung ating pastor dati. Anong tawag doon? Yung forever living. Ayan. Ang ating tunay na forever living, si Jesus. Amen? Praise the Lord. And so, ang sabi nito, for I am not ashamed of the gospel, it is the power of salvation for everyone who believes. It is not as a member of a church. Ano si Paul, nung siya po ay na born again, he knows everything about the Old Testament. Siya nga po nagtuturo, si Paul. He was called Saul before. He was under a great teacher. His name was Gamaliel. And every single Pharisee and Sadducee is always looking up to Paul. Para siyang walking dictionary ng Old Testament. Ganun po katindi, kaaral, kayaman, katalino si Paul. And si Paul, he has the capacity to murder Christians,
who believes in the Lord Jesus Christ. Kasi threat ang mga Christians noon sa Judaism, sa religion ng Israelites. And so, nung na-encounter niya ang ating Panginoon on the road to Damascus, sapagkat si Paul nakabalita siya, teka, sa Damascus, doon sa kabilang bayan, andun yung mga Kristiyano, nag-worship sila ron. They're spreading the gospel. Punta tayo doon. And so Paul, they're on horseback, and meron siyang dalawang kasama. On the road to Damascus, nagpakilala ang Panginoon sa kanya. Nabulag siya, pero yung kanyang mga kasama, normal na normal. Merong thunders na siyang naririnig, yung mga kasama niya, but siya, sabi niya, Paul, why are you persecuting me? Ang tanong ni Paul, who are you, Lord? Alam na agad niya. Who are you, Lord? Alam niyo pa paano malaman ko talagang tunay tayong born again? At tunay tayong talagang bumaliktad para sa Panginoon. Humarap tayo sa kasalanan noon, pero tinalikuran natin talagang nakaharap tayo sa Panginoon, is Paul asked the correct question. Kung talagang tayo po ay binago ng Panginoon, meron tayong itatanong sa Lord. Ano yung tanong ni Paul? Ang tanong po ni Paul, Lord, what do you want me to do? What do you want me to do, Lord? And so God told him the next step that he should do. He should go into the city and look for this person, a spiritual leader. Kung ako si Paul, sabi ko, Lord, pupunta nga ako doon para patayin sila. Malamang nabalitaan na nila. Nagtago na yun. And true enough, pagpunta niyo ron, takot na takot sa kanya yung mga Kristiyano. Pero nangusap ng Panginoon sa isang propeta na naroon. A true Christian na talagang binago ng Panginoon, isasabihin natin sa Panginoon, Lord, what do you want me to do? Pero alam na natin ang ating dapat gawin. Ano yung dapat natin gawin? Is to share the gospel of the kingdom of the Lord Jesus Christ. Sabi mo sa katabi mo, magtulungan tayo. Magtulungan tayo to share the gospel. Kaya tayo natatakot sapagkat nung naging Kristiyano tayo, hindi natin sinanay ang ating sarili na mag-share ng gospel. Again, in my testimony, wala pa akong alam ng mga kalalalim ng mga verses, but I know, John 3:16, I know that God has changed me. I know I felt Him, a tangible spirit within me. And so I shared the gospel to my friends, sa mga barkada ko. Wala akong pakialam kung anong sabihin nila, basta tunay, totoo itong aking na experience. I felt so clean, I felt power in me, and so I went there. The next day, it was a Monday, and I shared Jesus to them. And the following Saturday, meron silang inuman, I shared the Jesus to them. I shared the Lord. At doon ako napapaya, doon ako nila kinukutya, but I'm fine, it's okay. I'm just saying, Lord, someday, they will meet you. And you will encounter them, Lord. And totoo nga, na na-encounter nila ang ating Panginoon. And one of my barkada, ako yung nag-dedicate ng anak niya early this year. It was a long journey. No, kalahati ng aking mga barkada, they're already born-again Christians. Amen. Palakpakan natin ng Panginoon. No, kayo rin, kayang-kaya din natin gawin. Do not think na kayo po ang makakapagpabago ng mga barkada, ng mga mahal nyo sa buhay. That is not your job. Our job is to share the gospel and let the Holy Spirit do His work on the life of the person. Hindi po tayo ang makakapagpabago. Kahit anong pilit mong gawin, kahit na anong taktik ang gagawin mo para siya ay tumanggap sa Panginoon, ang banal na Espiritu po ang siyang mangungusap sa Kanya. Ako po, sinaran ako ng pastor ko nung ako'y high school, ng school pastor, ng mga teachers ko, sinaran ako, tumanggap ba ako sa Panginoon? Tumanggap lang ako para sa grade. Hindi ko talaga siya tinanggap. Pero noong 1999, yung mga words, mga salita ng Diyos, yung mga verses na sinare nila sa akin, ay yun yung pinanghugot ko nung kadiliman ng aking buhay. That's 1999. So mga kapatid, you will never know the impact. Sabi niyo nga po, impact. You will never know the impact sa buhay ng taong ito kapag sinare mo siya ng gospel. Amen. Marami na po ako nasira ng gospel. Hindi ko na nga po sila kilala ngayon. Pero I am believing in the Lord that when we plant a seed in a man's heart, in a woman's heart, or a child's heart, ito po ay mag-e-echo sa kanyang buhay. Hindi natin alam, baka may gagamitin pa ang Lord
na isang tao to enhance the Word of God that is in them and the Holy Spirit working in their lives. That in the best time of the Lord, they will surrender their lives to Jesus Christ. All we have to do is maghasik ng butil ng salita ng Diyos. Madali lang po ba yun? Hello? Madali lang. Magpagamit lang po tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Amen. So in Romans chapter 1 verse 13 to 15, sabi nga po dyan, I do not want you to be unaware that I have often intended to come to you in order that I may reap some harvest among you as well as among the Gentiles. So yun ang sinasabi ni Paul. Pupunta ako dyan. Huwag kayong maging unaware. Dapat alam ninyo ang reason ko kung bakit ako pupunta dyan is to share the gospel sa inyo, sa mga kababayan ninyo, maging sa mga mga taga-Rome. And so that is the essence why Paul went to Rome. Hindi magpasikat, hindi to make a name for himself, but to share Jesus Christ sa mga Roman Christians at sa iba pang mga lahi na nandoon sa Roma. Amen. Why? Ang sabi niya kasi hindi ako nahihiya sa gospel. Sabi mo sa katabi mo, I am not ashamed of the gospel. Sige, parinig mo. Huwag mo sabihin sa akin, sa katabi mo. No, encourage natin. Hindi ako nahihiya. Hindi ako nahihiya sa Panginoon. I am not ashamed of the gospel. Ngayon po, napakadami ng mga ways to share the gospel. Ang mga Gen Z ngayon, mga talagang nakatuon sa social media. May TikTok, Facebook, Twitter, Instagram. Why don't you share the gospel through those social media? Amen po ba? Kung meron ka mga barkada na alam na Kristiyano ka, ay dapat alam na Kristiyano ka ng mga barkada mo. At sila po doon ay nagmumura o malalaswakan na pinag-uusapan. O, wag naman sa GC, pero personal, para hindi sila mapaya, personal, i-DM mo sila, bro, parang hindi yata maganda ang mga sinasabi mo. Mas maganda kapag ganito wholesome tayo, di ba? Alright? Pero pag nilagay mo yun sa GC, pinahiya mo siya. Ayaw naman natin ng ganun. We don't want them to be put on the spot. Let's go to Psalms chapter 41 verse 2. 1 to 2 rather. Ang sabi rito, blessed is the one who considers the poor. In the day of trouble, the Lord delivers him. The Lord protects him and keeps him alive. He is called blessed or blessed in the land, and you do not give him up to the will of his enemies. The Lord sustains him, in verse 3, on his sickbed, in his illness, you restore him to full health. Amen. The Lord wants you to know that you are a blessed person. Amen. Nung si Jesus Christ po, He started His preaching, nagsimula siya in telling us what is our identity in the eyes of God. Ang sabi niya, blessed are those, blessed are these, blessed. Ibig sabihin, tayo po ay pinagpala ng Diyos. Hindi ka pinagpala ng sinumang tao, pinagpala ka ng Diyos. Sapagkat ang pagpapala ng Diyos ay pangwalang hanggan, ang pagpapala ng tao ay may limit. Kaya yun po yung ating identity. Pinagpala po tayo ng Panginoon. And here, sabi, blessed is the one who considers the poor. In the day of trouble, the Lord delivers him. Anong ibig sabihin ng poor? Hindi po yung ibig sabihin ito poor na talagang mahirap lang, but poor in spirit. Yung talagang nangangailangan ng Diyos. Marami po mga tao tayong kilalang mga mayayaman, pero ang kanilang mga espiritu ay talaga namang daig pa ang isang pulubi. Namumulubi sila sa spiritual. Ang sabi ng Panginoon, pinagpala ka kapag kinokonsidera mo ang mga taong pulubi sa spiritual na bagay. Sapagkat the Lord will deliver you. The Lord protects you. The Lord will keep you alive. You will be called blessed in the land. Alright? Merong mga tao na kahit sila ay namumuhay ng sapat lang, namumuhay sa kahirapan, pero ang tingin ng mga tao sa kanila, sila ay pinagpala. Why? Because they are carrying the hope of the world, who is Jesus Christ. Amen. Kahit ikaw po ay mahirap, wala kang pinag-aralan, kahit wala kang pinagmamalaking kayamanan, pero nilalapitan ka ng mga tao sapagkat pag nakikita ka ng mga tao, ang bukang bibig mo ay ang Panginoon,
At nagkakaroon ng mga tao sa paligid mo ng pag-asa sapagkat ang nabubuhay sa iyo ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Amen. So huwag kang magtaka kapag ikaw ay talagang nag-share ng gospel at ikaw ay nilalapitan ng mga tao. Kung merong mangungutang sa iyo, sabihin mo, mga kapatid, wala talaga akong perang may papahiram sa iyo o maibibigay sa iyo. Mukha lang ako mayaman. Pero ang ibibigay ko sa iyo ay ang tunay na kayamanan. Hindi ba sabi ni Paul, sabi ni Peter tsaka ni John, may nanglili mo sa kanila. Ang sabi sa kanila, sabi ni Peter and John, silver and gold I have none. Wala akong silver, wala akong kayamanan. Pero itong meron sa akin, ibibigay ka sa iyo. Be healed in the name of Jesus. At sila ay automatic ay gumaling. Amen. Ipag-pray po natin sila. Wala naman talaga tayong pera. Pero meron tayong Diyos na nagpapagaling. Amen. Pastor, paano kung hindi gumaling? Nakakaya naman. Hindi na sa iyo yun. Hindi mo na problema yun. Problema yun ni Lord. Amen. Sabi nga ni Pastor Hiram, hindi naman all the time siya nagpapagaling. Pero all the time, pag siya nagpe-pray ng pagpapagaling, sineshare niya si Jesus. Sineshare niya si Jesus. Hindi lang siya nagpe-pray for healing. He is sharing Jesus to them. Amen. That's the opportunity. Minsan kasi ganun, ayaw natin mag-pray for healing eh. Ako, baka pumalpak na kaya. Hindi naman ikaw mapapaya. Amen. You are the instrument of the Lord Jesus. Sino ang gusto ng ganun? Amen. So tayo magpe-pray. Kung gumaling, praise the Lord. Kung hindi, praise God. Basta kinakailangan sharean mo ng gospel ang taong ito. Kung ipag-pray mo at hindi mo pa sinira ng gospel, sasabihin, nanay, pag-pray kita ha, ng kagalingan. Okay, sige. Pinag-pray mo siya ng kagalingan. Okay na, alis na po ako. What's the point? Nag-aaksaya lang tayo ng oras. Ang pinaka-point po ng Panginoon, we pray for healing. We share the gospel. We share the gospel, we pray for healing. And one time, yung in-law ng aking kuya, yung nanay, pinatawag ako. Dahil nasa ICU, pinapasok naman ako, nagpakilalang pastor. O sige, pasok po kayo, pastor. Yung nanay, nagre-react lang sa kamay kasi nasa ICU eh. Sinirang ko ng gospel. Pag-pray po kita ng healing and also ng gospel, tanggapin natin ang ating Panginoon. Hindi ko po malaman kung siya po ay nakaintindi kasi in-check po yun eh. Pero alam ko nakakaintindi siya ng Tagalog. So nagtagalog ako. Pinipisil-pisil naman niya yung kamay ko. At pagkatapos nun, umalis na ako. I shared the gospel, prayed for salvation, prayed for healing, at umalis ako. After 1 hour na pagdadrive ko, nag-text sa akin ng kuya ko, sabi, wala na si nanay. But I'm rest assured, I have faith, that siya po ay nasa langit na. Amen? Yun ang pinaka-importante. Amen? Yun ang pinaka-importante. Pinagpala tayo mga kapatid. The Lord sustains him on his sick bed. In his illness, you restore him to full health. In verse 3, the Lord sustains him on his sick bed. Anong ibig sabihin nito? Kahit tayo po ay nasasakit at karamdaman, isusustain ka pa rin ng Lord. Amen. Lahat tayo, alam niyo po, ang katawan natin ay, napapagod, nagkakasakit, tumatanda. Ako nga, 2 weeks ago, ilang beses ako sunod na sa Medical City, pa-check up. Praise the Lord, okay naman, kailangan lang mag-exercise, mag-diet ng maayos. But sabi ng Panginoon, the Lord sustains us on our sick bed. Sapagkat merong panahon ng Panginoon ng pagpapagaling, may panahon ng pagsakit, may panahon to die, panahon to born. Everything has a season, but every season has a blessing. Amen. Huwag mong sabihin sa sarili mo, naku, minamalas ako, hindi na ako binibless, mayroon akong sakit. In every season, there is a blessing. Hallelujah. Ang sabi ng Panginoon, in His illness, God restores you to full health. In Hebrew,
You will turn from your bed. Ibig sabihin, nakahiga ka, sick bed ka, but the Lord will restore you in His time. But during in your sickness, mga kapatid, nakakaya mag-share ng gospel. Bakit? Ito, may sakit ako, mag-share pa ako ng gospel. Yun ang sinasabi ng logic natin, hindi po ba? Bakit ako mag-share ng gospel, may sakit nga ako? Anong testimony na bibigay ko sa kanila na mayroon akong sakit? Ayan tayo, yun ang problema natin. Nalilimit po ang ating kaisipan sa pag-share ng power ng Panginoon to salvation. What is the power of the Lord for salvation? Gospel. That's the power of the Lord for salvation. Ano yung power ng Lord for salvation? Gospel. That is the power of the Lord for salvation. Hindi yung inyong health. Kung kailan ka malakas sa kakapag-share ng gospel, hindi po yan totoo. Kahit po kayo ay may sakit, you can still share the gospel. Si Paul nga, nabugbog, nakakulong. May sakit pa siya nung panahon na yun. Pero nag-share pa rin siya sa mga Roman guards. Hello? Ganon katindi dapat tayo, mga kapatid. And this is not a radical Christian. This is a normal Christian. This is a normal thing to do, to share the gospel. And the reason why I added this Psalms chapter 41 verse 1 to 3 is for us to realize whether in sick bed o kahit nakakatayo ka, maayos ang inyong pakiramdam, pinagpala ka pa rin, kapatid. Amen? Pinagpala ka pa rin. At walang pinipiling okasyon ang pag-share ng gospel. Walang pinipiling okasyon sa pag-share ng gospel. Kahit ikaw ay punong-puno na ng problema, mga kapatid, mag-share ka pa rin ng gospel. Now, sometimes the Lord brings us to these situations in our lives para tayo magkaroon ng, ng kamalayan. Ay, ito pala yung sinasabi ng aking Panginoon. Hello? So there are 4 steps in sharing the gospel. I shared this before. I'm going to share it again. I think I shared this before years ago. Number 1, pray for an opportunity to share the gospel. Manalangin ka. Nagsulat na po kayo ng mga sa notebook ninyo ng mga pangalan na pwede niyong share ng gospel. So one thing that you should do is pray for an opportunity to share the gospel. Lord, bigyan mo ako ng opportunity. Bigyan mo ako ng wisdom upang malaman kung kailan to. At saka ka-pray po natin, maging sensitive po tayo na ito na pala yung way, ito na pala yung opportunity for me to share the gospel. Opportunity. Minsan hindi tayo nag-share ng gospel kasi ayoko siyang share ng gospel kasi may problema sila pamilya. Ayoko mag-share ng gospel dito kasi matiterminate na siya sa opisina. Malas naman, tapos share ko pa ng gospel. Baka magalit sa akin. Ayoko share ng gospel to kasi may sakit. Saka na lang kapag siya ay magaling na. Ayoko share to ng gospel. Bakit? Kasi nalugi. Baka sabihin niya, nasaan ang Diyos nung nalugi ako? Mahirap na, baka hindi ko masagot yun. Baka kailangan ko si pastor. Pastor, ikaw na lang kaya. There is always an opportunity to share the gospel. Like I said, it is not you who will turn the heart of that person to God. It is the Holy Spirit. Number 2, put an effort to make contact. Put an effort to make contact. Go to them, pumunta kayo sa kanila. Pray tayo ng pray, Lord, bring an opportunity, bring an opportunity, bring an opportunity. Puro tayo prayer. There's nothing wrong with prayer. But if we are not sensitive enough, if we will not plan and put an effort to go to them intentionally, paano pa tayo magkakaroon ng opportunity yan? We create the opportunity as well. Ask the Holy Spirit, help me create an opportunity. Give me wisdom on how to create an opportunity with them so that I would be able to share the gospel. Okay? Put an effort to make contact. Go to them. Yung mga sinulat ninyo sa Bible, yung mga sinulat ninyo mga pangalan sa notebook ninyo. Make an effort. Ano po yung mga effort na yan? Yan ay pagpipray niyo sa Lord, sa Holy Spirit. Baka yung effort na yan is to invest something. Alam mo, pwede mo silang ilibre. Pwede ka magbigay ng mga tracts. Ayan. Kung ikaw naman, ikaw opisina mo sila, pwede mo silang tulungan sa kanilang mga tasks.
Ayan. Pag nakikita mo sila nagbubuhat ng table, inuusog, tulungan mo. Wag yung, sakit kasi likod ko, ikaw na lang muna dyan. Mas maganda yung alam nilang masakit yung likod mo, tinulungan mo pa sila. Hindi ba? Ibang klase ito ah. Masakit na yung likod niya, tinutulungan pa ako sa pagbuhat ng table. Sis, bro ako na, alam ko, di okay lang, sige lang. Kahit hindi matatouch yun sila. Hindi ba? Ay kabait nito ah. Masakit na nga likod. Yan. May sipon na nga, inuubo pa, tinutulungan pa rin ako. Di ba? Matatouch yun. Make effort to make contact. Puntahan ninyo sila. Yan. Yung boss mo nasiraan ng kotse sa labas, sa parking, nagtutulak. Bahala ka dyan. Salbahay ka kasi. Masyado kang bossy. Silip ka sa bintana mo. Pero pag ikaw pumunta ka ron, tinulungan mo siyang magtulak ng kanyang kotse. Uy, salamat ah. Dalawa mangyayari doon. Magiging mabait na siya sa'yo. Pangalawa, magiging open siya sa mga ideas mo. Di ba? Hello? Minsan kasi automatic tayo, rebellious tayo sa mga supervisor natin. Matik yan. Normal yan sa mga tao. But ibahin tayo ng mga tao. Mga Christian tayo eh. Amen? Kahit na masalbahay tayo ng mga bossing natin, tayo pa rin ay makikitungo sa kanila ng maayos. Hindi natin sila gagantihan ng salbahe din. Gagantihan natin sila ng salvation. Amen? Hindi salbahe, salvation ng Panginoon. Ang igaganti natin sa kanila. Pangatlo, share the gospel. Ayun na nga, nag-e-effort na nga tayo, nahihiya ka pa. Pumunta ka na nga sa kanila, tatalikod ka pa. Sabihin sa'yo, pero ka pang gustong sabihin sa akin? Ganda mo. Gwapo niyo po. Napakabait niya, alis na po ako. Sayang. Amen? So pumunta tayo, we already created an effort. Ang gawin po natin, lead them to Christ. Lead them to Christ. Ayan. You know why I asked you na i-challenge natin ang ating mga sarili, i-challenge natin si Lord, I want to have a new testimony. Alam niyo po kung bakit? Kung kayo po ay nagtatrabaho sa inyong lugar ngayon, sa kumpanya, at sinira mo siya ng gospel, sinira mo siya ng testimony, alam mo ba yung nangyari sa akin 10 years ago? Mas makaka-relate po sa'yo yung kaopisina mo kung nangyari yun within nung kayo po ay magkasama. Amen? Uy, alam mo ba, nung tayo na-trap dito sa matinding ulan, nagpipray ako kay Lord, Lord, paano ko makakauwi? Baha sa amin. Pagkatapos may nag-alok sa akin ng masasakyan. Biruin mo, grabe, no? Ang timing ng Panginoon. Kailan yun nangyari? Last week yung malakas yung ulan. Ay ako, basang-basa ako nun eh. Buti ka pa, may Lord. Pwede, sira ko sa'yo si Lord. Ito yung ginawa ni Lord. Ito yung ginawa ni Jesus sa atin. O basahin mo yung Bible, may app ako dito sa ano. Yung mga cellphone ninyo, lagyan nyo ng gospel app. Marami yung gospel apps ngayon. Huwag yung puro TikTok. Amen? Huwag yung puro Facebook. May gospel, ang dami niyan. Ang dami niyan. Sinabi ko sa inyo, walang bayad. Madami yung mga apps to share the gospel. Bridge to Life Illustration, For Spiritual Laws. Napakadami mga kapatid. Mamaya assignment niyan, mag-download kayo ng gospel app. How to share the gospel. Kaya napaka-importante po na meron tayong fresh testimony. Amen? Hello? Halimbawa, sa amin, sa opisina, palagi ako nasa number 1. Dati, nung bago ko, palagi ako nasa kulirat. Siyempre, bago ko, sabi ko, Lord, I want to make a name here so that you will be glorified. O, kita mo na, nung ginawa ng Panginoon, month after month, month after month, palagi ako nasa top. Pag sinasabi nila, uy, ano sikreto mo? Sinasabi ko si Jesus. Ang sabi ni Jesus, do excellently. Whatever your hands find you to do it excellently. So everything ginawa ko excellent. Walang reklamo. Anong iba to sa akin, gagawin ko. Bakit? Para po makilala ang Panginoon. Mahirap kasi sabihin, ay, Christian ka pala, ba't palagi kang tamad? Christian ka pala, bakit palagi kang late? Di ba? Christian ka pala, bakit palagi kang absent? Ganun ang nangyayari sa atin, nakakaya, parang wala tayong pinagkaiba sa mga unbeliever. Paano ka mag-share ng gospel, mga kapatid? Share mo ng gospel yung katabi mo. Uy, sis, may time ka ba? Bro, may time ka ba? Share kita ng gospel, ha? Nung kumakain kayo, si Jesus kasi ganyan-ganyan, etc. etc.
At talaga, ba't ka late palagi? Bakit ka absent? Tapos pag absent ka, trabaho mo, tinatrabaho ko. Aray. Hindi ba? Matindi. Ayan ang sinasabi natin na kinakailangan, sabi sa Bible, tayo ang ilaw at asin. Hindi tayo yung kukurap-kurap na ilaw. Ang sakit sa ulo nun, yung mga disco lights. Sakit sa ulo niyan. Diba? Hindi tayo ganun, mga kapatid. Share the gospel. Share the gospel to them. Kaya nga tayo magpaayos sa Panginoon sa ating buhay. Habang tayo ay inaayos ng Panginoon, tayo po ay mag-share ng gospel. Huwag nating hayaan na or antayin na talagang perfect na tayo saka tayo mag-share ng gospel. Hindi po ganoon. Walang mag-share ng gospel kung ganyan. Habang tayo po ibinabago ng Panginoon, yung passion natin for Jesus, yan po yung channel natin yung gospel sa kanila. Amen? I want you to be excited. Because once that you share the gospel under the leading of the Holy Spirit, ayan po, mararamdaman nyo, malalaman ninyo ang ganda, Panginoon. Pastor, ang galing, nag-share ako ng gospel, ito nangyari. Praise the Lord. Amen. Nag-pray ako. Tapos gumaling, akalain mo, Pastor, gumaling. Pinagaling siya ng banal na espiritu. At sinaran ko ng gospel. Ngayon, Pastor, buong pamilya. Sabi, pumunta ako doon. Mag-share ako ng Bible sa kanila. O di ba, napakaganda. Amen. Pastor, hindi ako marunong mag-share ng gospel. Ay, magandang problema yan. Pastor, hindi ako marunong mag-Bible study. Magandang problema yan. Amen. Woo! Hello! And pang-apat, after you pray for an opportunity to share the gospel, after you put an effort in making contact and actually go to them and reach them, share the gospel, lead them to Christ, and what's next? Expect miracles. Expect miracle. Sapagkat kung tayo mag-share ng gospel, hindi naman tayo naniniwala, nasa maboborn again, parang Lord, hindi man na siya nakinig sa akin. Kidlatan mo na nga. Lord, parang nung kinakausap ko siya, kain lang siya ng kain. Lord, nung kinakausap ko siya, parang nag-cellphone lang na nanonood ng K-pop. Lord, nung nag-share ako ng gospel, nakatingin siya doon sa malayo, nakatingin sa gwapo, nakatingin doon sa maganda. Parang hindi nakikinig sa akin. Yamo na nga, Lord. No. When you share the gospel, expect miracle. Di ba mas mirakulo nga yun? Hindi nakikinig sa'yo kinabukasan, binalakan ka. Sis, gusto ko na magbago. Hello? Mas miracle nga yun eh. Nag-share ka ng gospel, hindi nakaharap sa'yo, kaya ng Tapos, sabi sa John 3:16, gito po yung sinasabi niya, mahal na mahal ka ng Diyos. Ayan, banal na espiritu na talaga yan. Kapag siya na kinabukasan, mag-text sa'yo, mamaya mag-text sa'yo, sis, ito po talagang problema ko. Kaya hindi kita pinapansin kasi yung emosyon ko, pinipigilan ko, iiyak ako eh. Ayoko umiyak sa food court. Ayoko umiyak sa Starbucks. Ayoko umiyak sa opisina. Nakakaya parang ayoko i-absorb lahat ng sinasabi. Pero totoo! Yung pala yun. Ikaw naman, yung pinapansin, bahala ka lang nga bukas, hindi ka tutulungan. Yung mga effort ko, yung number 2 na sabi ni Pastor, put in effort to make contact, go to them. Bahala ka sa buhay mo. Yung pala, ikaw may problema. Di ba? Kaya we need to be an Issachar. We need to know the times and seasons. Kaya yung mga office mate ninyo na mayroong problema, yan ang mga time na dapat share nyo si Jesus sa kanila. Pero huwag nyo antayin na may problema. Ay, may problema ka? Ikaw may problema ka? Ikaw may problema ka? Halika, share ko si Jesus. Naghanap ka ngayon ng problema, mali yun. Huwag ganun. Yan. Hindi ka nagtatatanong ng problema, ano ka, Marites? Huwag ganun. So, kinakailangan natin mga kapatid ay hanapan natin ng opportunity. Create an opportunity. Amen? Amen. Kaya nung ako ay nag-share sa aming town hall meeting, pag nakikita nila yung mga achievements na I was able to achieve, palagi kong tinuturo si Jesus. Amen? Si Jesus. Praise God. Tumayo tayong lahat mga kapatid. Ang sabi sa Romans chapter 1 verse 9. Sabi po sa Romans chapter 1 verse 9. First, I thank my God through Jesus Christ
for all of you. Ayan. Nagpapasalamat si Paul kay Kristo para sa kanilang lahat. Because your faith is proclaimed in all the world. Wow! Grabe. Ako po ba, kaya ko rin po bang sabihin sa inyo yan? Nagpapasalamat ako sa Panginoon sapagkat ang pananampalataya ninyo ay na-proclaim sa mga kasama ninyo. Pwede ko po bang sabihin yon? Pwede ba mamaya sabihin nyo sa akin, Pastor, halika dito. Na-proclaim ko si Jesus sa mga kasama ko. I praise the Lord. Sapagkat may nagsabi kay Paul na mga taga-Roma, talagang nagpro-proclaim sila saan sila magpunta, talaga yung kanilang pananampalataya ay hayag na hayag, hindi tago ang kanilang pananampalataya. Kaya proud si Paul na sabi, your faith, I thank God through Jesus Christ for all of you, for your faith is proclaimed in all of the world. Ganun ka proud si Paul. In verse 9, for God is my witness, whom I serve with my spirit in the gospel of His Son. Without ceasing, I mention you always in my prayer, asking that somehow by God's will, I may now at least succeed in coming to you. Kasi si Paul po, nais pa niyang pumunta ron, hindi pa siya nakakarating. Nauna po itong letter niya sa Romans, napunta sa Rome na binabasa. Ang sinasabi niya, palang araw, I pray na makarating ako dyan. Pero yung balita na nag-share kayo ng gospel, your faith is proclaimed into the known world, ay grabe, dumating yan sa akin. And I thank my God because of your efforts. Hello? Because of your efforts. So mga kapatid, let us, just like the Roman Christians, let us challenge ourselves to proclaim our faith. To proclaim our faith. May makinig man sa'yo o wala. That is the time of opportunity is all the time. That's why the Lord said to Paul, be continually filled with the Holy Spirit. Be continually filled with the Holy Spirit. Mga kapatid, the time is coming. May matinding hardships na darating sa buhay ng buong mundo. Let us not wait for that to happen. There will be revival. A greater revival that will happen. And do not wait for that great revival for you to share the gospel. Share the gospel now. Lord, antayin ko yung great revival. I pray for great revival. Kailan po ba yung great revival? Now is the time for great revival. Amen. Lord, ayoko man na mag-share ng ngayon kasi may nag-prophesy before that there will be a great revival that is coming. I will wait for that great revival so that I will share the gospel during that great revival. Do not wait for that great revival. Do it now so that many people will share being harvesters. Sow the seed now so that there will be a great revival. Hello? Gusto niyo yung great revival in the future? Sow the seed now. Ngayon mismo, mag-sow ka ng seed. Tanggapin man niya si Jesus, hindi. Mag-sow ka ng seed. Pagdating ng great revival, kasama sa harvest. Pangako ng Lord yan. Amen. Sow the seed like crazy. Wala kang pinipili. Sige, maghasik tayo ng salita ng Diyos. Magtanim. Wala ka lang pakialam kung sino tataniman, no. Pero palang araw, magkakaroon ka ng corona sa Lord. Teka Lord, andito ka sa judgment seat ng Lord, sa Bema, seat of Jesus Christ, to judge everything that we do here on earth. At magkakaroon ka aabotan ka ng corona ng Panginoon. Aabotan ka ng premyo ng Panginoon. Lord, para saan to? Ito yung siniran mo, sige nito. Ha? Lord, hindi ko siya kilala. Nasiran mo siya, binigyan mo siya ng trust, you share the gospel, you pray for him, you pray for her. Ito Lord, ba't napakadami nito? Ito naman, yung siniran mo, naging pastor, at naging siyang pastor, marami siyang na-share ng gospel. At yung mga sinare ng gospel, marami siya nag-share ng gospel pa. Lord, hindi ko siya maalala. Siya yung siniran mo. Inabutan naman lang ng trucks. Tapos, binahagian mo siya ng salita ng Diyos. Hindi ka niya pinansin, pero sa loob-loob niya, tinanggap niya ako. Hindi niya pinahalata sa'yo, pero sa loob-loob niya, tinanggap niya ako. Ganun po ba, Lord? Kaya mga kapatid, huwag tayong magsasawa na mag-share ng gospel. Amen. Sa Messenger, mag-share ka ng gospel. Sa Facebook, Instagram, Skype, ano man yung social media, mag-share ka ng gospel. Who knows?
yung pag-share mo ng gospel, pag-slide niyang ganun sa Facebook mo, sa wall mo, napadaan dun yung gospel. He prayed for that without you knowing, but God knows. You have a reward in heaven. Amen? Praise the Lord. Why don't we bow down our heads? Say, Lord, give me courage. Holy Spirit, give me courage, O God, to do your will. And we're going to worship the Lord in spirit and in